Grabe naman ang love ni Tita Evangeline. Ay, yes, yes. Si Luis, parang anak ko na yan sa labas eh. Ayun po, stop po muna natin sa Just Heads Up lamang po in this video is pag-uusapan po natin itong isa din po sa nabanggit or na topic nila Tekram at di Tita Evangeline sa kanila pag-uusap nga po kung saan nga po nabanggit ni Tita Evangeline na si Luis nga daw po is parang anak na daw po niya sa labas. So ibig sabihin anak sa labas, so ibig sabihin po is totoong anak, totoong kadugo even though hindi part ng main family pero talagang anak siya. Ayan, so ibig sabihin po is talagang yun po yung turing ni Tita Evangeline kay Luis, talagang totoong anak. At talagang kitang-kita po natin at ramdam po natin yung pagmamahal ni Tita Evangeline kay Luis. Ginagawa po niya lahat ng kanyang makakaya just to provide para mabigyan ng magandang kinabukasan si Luis. So talagang anak ang turing niya kay Luis. Kaya sobrang nakakatuwa po itong si Tita Evangeline kasi nga po andyan siya palagi kay Luis para tulungan ito, bigyan ng pagmamahal at kumbaga bigyan ng magandang kinabukasan bilang isang anak nga daw po niya sa labas. So ito po ipapatuloy po natin. At saka pag meron kang nahihirapan ka, Luis, meron kang sarili mong tutor na mapagtanungan mo, ano bang gagawin ko, ano bang technique gawin ko nito para masolve ko ito, yung ganun. Grabe naman ang love ni Tita Evangeline. Ay, yes, yes. Si Luis, parang anak ko na yan sa labas eh. Grabe. Parang anak ko na lang, alam na mga anak ko yan, Ramil. Oh. Ayun po, kaya nga po nasabi ni Tita Evangeline na parang anak na po niya sa labas si Luis kasi nga po, ito po itungkol nga po sa doon sa plano ng Tita Evangeline na kuhanan nga po ng tutor si Luis kung saan nga po nasabi ni Tekram na talagang grabe yung love ni Tita Evangeline kay Luis. So yun nga po sabi ni Tita Evangeline na si Luis nga daw po is parang anak na daw nga po niya sa labas at kilala pa daw po ito ng buong ng kanyang mga anak. So ibig sabihin ng kanyang buong pamilya. Ibig sabihin po is ng buong pamilya ni Tita Evangeline kilala si Luis. Pasensya na po kayo kasi maingay po dito tsaka madilim po. Dito po kasi ako sa bahay ng ate ko. So anyway, yun nga po, nakakatuwa lamang po kasi si Luis is tinuturing talaga ng kapamilya ni Tita Evangeline at kilala pa po ito ng kanyang mga anak. So tara po. Na lahat sila kilala, nakita na nga siya ng apo ko eh. Di ba nga yung po? si Jaden yung English? Oo nga po, sabi niya, si Kuya, sabi niya, parang kilala niya talaga. Sabi kaya nga pag nanood ako ng video, ayan, alam ng mga anak ko yun eh, about kay Luis. Ay, sorry. Ano ba yun? Awa. So nakakatuwa lang kasi yun nga, hindi sinikreto ni Tita Evangeline si Luis sa sa kanyang pamilya, sa kanyang buong pamilya. So alam nila na andyan si Tita Evangeline na tinutulungan nga po ang batang ito. Kahit na hindi man niya ito totoong kadugo, pero ituturing nga po talaga niya ito na anak nga daw po niya sa labas. So yun po yung maganda, yung alam po ng buong pamilya. So walang magiging kontra, walang magiging sagabal. Yung pure na love lang, yung gustong ibigay ni Tita Evangeline kay Luis na buong pagmamahalis. Alam na alam po ng kanyang mga anak. So walang walang sekreto. So walang kukontra. Kasi nga po, alam na alam naman po nila. At alam ko na mababait din naman po yung mga anak ni Tita Evangeline, yung kanyang buong pamilya. Kasi nga po, napakabait po ni Tita. So kung ano po yung puno, siya po yung bunga, di ba? So kung mabait si Tita, ibig sabihin is mas mabait pa po yung mga anak niya. Ay. So, kumakain na kayo? Parang hindi pa. Hindi pa po, sa school na lang tita para mahaba po yung ating chikahan. Okay. Po. Si August ba yung nasa likod mo? Opo, si Kuya August at saka po si Kuya Alvin the Box. Morning po, tita. Hi August, hi Alvin. Morning po, tita. Kumusta kayo? Magano kayo? Kuya Bin? Okay naman po, tita. Okay, hi! Bisaya ka daw, Alvin. Bisaya Oo, tita. ka? Kumusta ka diha? Mayong buntag. Oh, Bisaya din. So sa mga hindi po nakakalam, si Kuya Alvin po is taga Bukidnon, so Bisaya po. Then si Tita Evangeline din po is taga Cebu, I believe. So pure Bisaya din po. And also si Ninang Precious is taga dito sa Davao, so mga Bisaya po. So yung mga tumutulong po kay Luis is mga pure-blooded na Bisaya po. So nakakatuwa lamang po yung ganun. Diha. Si August, Bisaya din ba si August? Kapampangan po.
Kapampangan po. Kapampangan. Oh. Kita niyo naman po, mas gwapo si Kuya August. Oo nga po. Pag Kapampangan, mas gwapo. Ganun po talaga. Pero Hindi. pero yung kagapuhan sa labas ng yung panglabas, ang totoong kagwapuhan nasa loob ng puso, gaya kay Ramil. Gaya sa inyo. Yung mga ganun, kaya panglabas na kagwapuhan, ano lang yun eh. Pwedeng iritoke yan, pero yung mga kayo lahat nandyan ngayon, puro kayo mga magagandang, anong tawag nito, mga gwapo, or ano ba yun sa mga, yung, kasi, ang kagwapuhan is nasa loob eh, nasa loob ng puso yun eh. Oo. Yun. So yun nga po, tamang-tama po yung sinabi ni Tita Evangeline na yung kagwapuhan po ng isang tao or kagandahan is hindi po yun makikita sa panlabas na anyo, kundi makikita po yun sa kung ano yung nasa loob ng puso. Just like si Tekram, alam po natin na sobrang gwapo ni Tekram sa labas at sa loob kasi kumbaga yung pagtulong na kanyang ginagawa, yun po yung mas nakakapogi, nakakagwapo sa kanya. So yun po yung ibig sabihin ni Ninang Precious. Sabi nga po niya na lahat nga po silang nasa loob ng sasakyan ay mga pogi, lalo po si Kuya Alvin tumutulong din po, si Kuya August tumutulong din po kasama ni Tekram, then si Luis of course, alam po natin the way magsalita si Luis, the way siya bigay ng opinion, gumalaw is talagang alam po natin na mabuting bata at napakaganda po ng kalooban ni Luis. Andun po yung kababaan ng loob always. So tamang-tama po yung sinabi ni Tita Evangeline na ang kagwapuhan po is hindi nakikita sa labas, panlabas na anyo, kundi nasa loob ng puso, kung ano po yung pag-uugali, ganoon po. Kaya yun, tamang-tama po. At sana wag magbago silang lahat. Alam po naman hindi magbabago. Ito especially si Tekram. Hindi magbabago yan. Talagang parang inukit niya sa kanyang puso na ang kanyang goal in life, mission in life is magpaabot ng tulong nga po sa mga kababayan po natin nangangailangan ng tulong. And for Luis, alam ko na patuloy itong magiging isang mabuting bata kasi nga po yung mga gumagabay sa kanya is mga mabubuting tao din po. Yun. I think hanggang dito na lamang po na itong gagawin ito na reaction video kasi medyo ang init na po. Wala po kasi electric pan dito. At maingay po, then madilim. So anyway, inuulit ko hanggang dito na lamang po. Ugalin po natin magdasal ang pasalamat sa lahat ng mga bagay na tinatatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. Then ipag-pray po natin lahat ng mga nasalanta or na nayanig po ng bagyo, lindol po. Visayas and Mindanao maging sa Luzon po. Ipag-pray po natin na makabangon po kaagad. At sana wala nang susunod pa na napakalakas na lindol kasi nakakatakot nga po. Ramdam po namin yung takot dito sa Davao. So thank you po ulit. God bless po sa ating lahat. At bye for now po.